sariling kakayahan, ngunit natagpuan sa'yo. Matagal na separated ang mga parents ko. Natatandaan ko, high school life ako noon, nung iwan ako ng aking mother papuntang Australia upang magtrabaho. Iniwan niya kami magkapatid sa lola ko. At dito nagsimula, masira ang buhay ko. May pag-asa pa ba ang taong nalulung na sa droga? Ito ang kwento ni Amon. Kung paano naging sandalan niya sa panahon ng kalungkutan at kabiguan sa buhay, ang droga. Kala nila, nung time na yon nag-aaral ako. Hindi nila alam, nalululod na ako sa barkada. Mahal na mahal ako ng lola ko nun. Kaya masyado rin siguro ako na-spoiled. After nun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa barkada. Inom. Nambababae, nagsusugal, nagmamariwana, sisirop, halos lahat ng droga. Hanggang mapunta na to sa pinagbabawal na gamot, ang shabu. Hanggang na-meet ko si Ana sa school. Doon, nagkagusto ako sa kanya. Niligawan ko siya, sinagot niya ako. Naging part siya ng barkada namin. At yun, sumama siya sa mga gimmick, kasama siya sa lahat ng mga outing. Hanggang tatandaan ko, nag-birthday ako noon. Lahat ng barkada ko nasa bahay. Patuloy ang inuman, patuloy ang drugs. Hanggang dumating sa punto na nung time na yon nag-live-in na kami ni Ana. Matagal din namin itinago sa bahay ang pagli-live-in namin. Hanggang nalaman din ng parents niya na nagli-live-in na kami. Nagalit ito. Pilit nila kaming pinaghiwalay pero ayaw namin. At dumating yung time na nalaman na nga rin ni Ana ang pagdadrugs ko. Madalas nag-aaway na kami nung time na yon. Tuloy-tuloy ang pag-aaway namin, araw-araw, gabi-gabi, nag-aaway kami. Magulong relasyon namin nun. At dumating na rin sa punto na sabihin niya sa akin na kapag hindi ka tumigil dyan sa pagdadrugs mo, sa pagsasyabu mo, pati ako magsasyabu na rin. Hindi ko pinakinggan yun, nakala ko nagbibiro lang siya. Pero yun nga, hanggang sa natuto na rin siya mag-drugs. At nalaman na ng lola ko at ng mother ko na nagda-drugs ako noong time na yon. Kaya nag-decide na ang mother ko na umuwi dito sa Pilipinas from Australia. At nakabalik nga ang mother ko from Australia. Doon patuloy pa rin ako sa pagda-drugs. Hindi niya ako napigilan sa pagbibisyo ko. Hanggang dumating na yung time na kailangan niya maghanap ng trabaho. At nakapasok siya sa isang insurance agency na kung saan nakilala niya si Sister Des Caredo. Doon, in-invite siya umattend ng isang Life in the Spirit seminar. Naging active siya sa mga gawain nito. At hindi nagtagal, niyaya niya kaming umattend
sa Life in the Spirit seminar ng kapatid ko. Kasama si Ana. Nagsimula yung Life in the Spirit seminar nung time na yon. Pilit na ipinakikilala sa amin si Lord. Pero wala akong nakilalang Lord nung time na yon, kundi drug lord lang. Kaya hanggang matapos ang Life in the Spirit seminar, patuloy pa rin ako sa pagdadrugs. Minsan kapag napipilitan o napipilit ni Mama na umaten sa community, umaaten ako. Pero napipilitan lang. Hanggang dumating na sa time na sabay na kami na nagja-jam ni Ana noong time na yon. Minsan wala nang pera, wala nang makuhanan ng pinansyal na pangtustos sa bisyo namin. Hanggang dumating sa point na manloko na kami ng kapwa. Magsinungaling, mangutang sa iba para lang may pandrugs. Natuto na ako mag-snatch, magnakaw, at mang-hold up. Siguro, isa sa kalabit sa akin ng Panginoon ay ang mahuli ko sa isang bypass operation sa Santa Mesa. Na kung saan nakulong ako. Halos isang buwan